Sa intelligence ng PDEA Region 4A, kilala raw ang pamilyang Tumambak. We consider this as Tumambak drug group. Ang intelligence report namin dito is lahat ng pumapasok sa GMA area na to, sa kanya lahat pupunta. At the same time, distribute niya sa mga kasama niya. Dahil sa looban ng Barangay Ramon Cruz, ni minsan, hindi pa nakapagsasagawa ng paglusob o pag-raid ang mga operatiba ng PDEA. Dahil apat na magkahiwalay na bahay ang target, hindi magiging madali sa mga operatiba na bitagin ang mga suspect sa operasyong ito. So ito yung mga main player yung inuna natin. So yung sa taas, bago sa ilalim. Naging isang hamon ito para sa PDEA. Sa isinagawang reconnaissance ng PDEA sa mga target area upang makumpirma ang impormasyon laban sa pamilyang Tumambak, matagumpay na napasok at naidokumento ng PDEA undercover ang kanilang mga target. Makailang beses na ginawa ng PDEA ang pagmamanman sa target na apat na bahay. Nagpositibo ang transaksyon ng PDEA undercover sa mga suspect. Sa surveillance video ng PDEA undercover, lantaran ang bentahan at gamitan sa apat na bahay na pag-aari ng mag-asawang Norman at Rosalinda Tumambak Jr. Sa bahay ng kapatid nitong si Norman Tumambak III at sa asawa nitong si Koime, at sa bahay ni na Bonifacio Rabasio at Ismael Enrile. Kalimitan sa mga drug operation ng PDEA, hindi madali ang pagkuha ng search warrant. Sa pagkuha ng search warrant kasi kahirap talaga ng proseso na pinagdaanan namin, lalo na napaka-stricto talaga ng judge. Gusto na talaga na makasiguro na once nagbigay sila ng search warrant is pulido yung trabaho namin. Nangyayaring sitwasyong nakakatunog ang mga subject bago pa man may release ang search warrant sa hukuman sa anumang syudad o probinsya. Kaya naman naniguro ang PDEA Region 4A dahil kilala sa Cavite ang pamilya Tumambak. Ang intelligence report namin is malakas to sa politiko yung mga Tumambak na to. Ang pang kasi namin dito, hindi naman sa wala kaming tiwala sa justice system dito sa Cavite. Usually kasi may mga natawag tayong mga mall sa isang mga agency. So, nag-ingat na lang kami na to make sure na medyo naglayo kami doon para hindi na magka-problema in the process yung search warrant namin. Sa Manila Regional Trial Court, sinubukan kumuha ng PDEA ng search warrant para may sagawa ang raid. Actually, kumuha kami search warrant sa City of Manila. Hindi na tayo dumiretso sa Cavite. Dumiretso ng sa tropa to sa Manila. Makalipas ang 2 linggo, Biyernes ng hapon, 4 ng Nobyembre, sa tanggapan ni Executive Judge Mariano de la Cruz Jr. ng Manila Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 22, ipinagkaloob sa PDEA ang search warrant upang may sagawa ang raid. Kinagabihan, isinagawang agarang pagpaplano ng PDEA Region 4A sa paglusob o drug raid. Diretso tayo sa GMA MPS for mag-coordinate tayo sandali. From there, Barangay Ramon Cruz ko siya. So may point man tayo para sila magkuhan. Sila yung mag-guide sa atin. Okay, 5 minutes, Versailles City. Jump off tayo. Noong gabi rin yun, mabilisan din kumilos ang grupo ng bitag. The usual situations pag ganitong klaseng operations, docu-reality ang style natin dito. Anyway, we have information about the subjects, yung apat na mga personalities dito na involved in the distribution, buying and selling and using of drugs doon mismo sa barangay Ramon Cruz. Okay? I hope ng strike nila medyo maliwanag na kasi pag madilim, there's a risk factor doon. Although element of surprise gagawin nila maaga 4 o'clock. And I'm sure it may take them only a couple of hours bago matapos yung operation. Is this clear? All right, let's go. Sa staging area sa loob ng GMA Cavite Municipal Compound, ilang minuto bago isagawa ang drug assault, ang mga operatiba hinati sa 4 na grupo. Bawat grupo may nakalaang target na bahay. Ang target house number 1 na pag-aari ng suspect na si Ismael Enrile ang unang lulusubin dahil malayo ito sa 3 bahay na target na magkakalapit
Susuwaran kami. Sino ang bahala mo sa sityo ko? Ismael. Ismael. Ikaw si Ismael. Ismael Enrile. Magkasabay na nilusob naman ng mga operatiba ang target house number 2, 3, and 4 na magkakalapit lamang. Sa target house number 2 na pagmamayari ng suspect na mag-asawang Koimi at Norman Tumambak III. Gusto nila magganyan, huwag sila mandamay. Hindi naman sila pinakaigalam kung gusto nila magbenta ng ganyan. Pati asawa ko, iyakan nila. Tumakbo ka eh. Tumakbo ka nga sa... Tumakbo ka kanina, di ba? Sa target house number 3 na pagmamayari ni Bonifacio Rabasio at kasama nitong si Romel Espino. Ang huling target house number 4 na pag-aari na mag-asawang Rosalinda at Norman Tumambak Jr. Sa mga drug raid tulad nito, sa bisa ng search warrant, standard operating procedure sa lahat ng mga operatiba na bago isagawa ang paghahulughog sa bahay ng mga suspect, hinihintay munang dumating ang mga opisyalis ng barangay o di naman kaya ang mga piskal upang saksihan ang paghahanap ng mga operatiba ng ebidensya laban sa mga suspect. Mismong opisyal ng barangay nagsalita sa harap ng bitag. Tinik daw sa kanilang lalamunan ang angka ng Tumambak na siyang nasa likod ng pagpapakalat ng droga sa kanilang barangay. Ano po, nagpapasalamat din po ako sa PIDEA at sa ganitong pagkakataon dahil nagkaroon ng ganitong raid dito sa lugar namin. Inumpisahan ng PIDEA ang paghahalughog sa bahay ng mga suspect, saksi ang mga opisyalis ng barangay. Saan? Yun? Oh, ano to? Ang mga trained sniffing canine ng PIDEA sa paghahanap ng droga agad pinakilos. Hulog sa bitag ang ilang bolto ng shabu sa bahay ng mga suspect. Sa target area, sa mismong bahay ng mga suspect sa harap ng mga opisyalis ng barangay, isinagawa ang pagmamarka ng mga ebidensyang nakuha mula sa mga suspect. Sa loob ng 2 oras, matagumpay na isagawa ang operasyong ito simula sa paglusob, pag-arrest, paghahalughog at pag-iimbentaryo ng mga ebidensya.